Tayo po ay magsimula na, no? At on behalf po Ate Virgie, ako po ang mag-ano ngayon. At ganun din, no? Kaka-install ko po ng Office kahapon. Kasi yung naka-install po dito sa laptop, 27, hindi niya po ma-adapt yung PowerPoint natin, no? So, biyaya po ng Panginoon, sinet up po ulit yung desktop ko para po ma-share itong ating program ngayon, ano? At para po sa ating paghahanda, no? Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Your steadfast love. Your steadfast love extends to the heavens. Your faithfulness, it reaches to the clouds. Your righteousness is like majestic mountains, and your wisdom like the depths of the sea. And you come to me, filling my heart, filling my heart, filling my heart with your loving kindness. I find my peace in the shadow of your wings. Your wings, I eat my fill from the abundance of your household, and I drink from the streams of rejoice. Oh Jesus, you are my King. You are my King. Yes, you are. You are my King. You are my King. And your steadfast love extends to the heaven. Your faithfulness reaches to the clouds. Oh yes, your righteousness is like majestic mountains. Oh God, and your wisdom like the depths of the sea. And you come to me, filling my heart, filling my heart, filling my heart with your loving kindness. I find my peace in the shadow of your wings. Your wings, I eat my fill from the abundance of your household, and I drink from the streams of rejoice. Oh Jesus, you are my King. 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 Para po sa pagpapatuloy, patuloy po tayong umawit. Forever grateful. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not
the cross, forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. Forever grateful to you. To seek and save the Lord. For me, to you, but you is great for me. I hear your voice, I'm forever grateful to you. Forever grateful for the cross. That you gave to seek and save the Lord. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful. Ito po, no? Gaya na ating inawit, ang puso po ng isang Kristiyano ay forever grateful. Ano? At sabay-sabay po natin basahin ang tawag ng pagsamba mula po sa aklat ng awit, chapter 95, verses 1 to 6. Dahil lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. ating papurihan ang batong pulihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at gala. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoon ng kapagkila, ang dakilang haring higit sa sinumang binabatala. Sa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang dalang. Tayo ay lumapit sa kanya at sinabagin dalang lumuhod sa Panginoon na ating malang sa purin po pagkabasa ng kanyang salita. At para po sa ating pasasalamat at papuri po, ano?
So, inilingan ko na lang po ating Pastor Alex. Sige po. Hallelujah sa inyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa araw. Punong-puno, Panginoon, ng inyong pagpapala, inyong pag-iingat, punong ibig at habag, Panginoon. Purihin po kayo. Muli, Panginoon, ang pangalan lamang po ninyo taas sa mga oras na to, Panginoon. Dahil namin, Panginoon, yung inyong kaluwalhatian sa buhay. Salamat po, aming Diyos. Diyos na hindi nagbabago at unang umibig sa kabila ng aming pagiging makasalanan, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa mga oras po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan, kami nakapatawaran sa anumang aming nagawang isip, nasambit, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Pinubuksan, Panginoon, ang aming puso't isipan. Inyo po nawa ito, Panginoon, ng banal ng Panginoong Kristo, ng tagasagana aming gagawin ay maging kalugod. Nalangin po namin, Panginoon, ito ay kayo po'y makasama namin, Panginoon. Ang aming maitaas namin, ang banal na espiritu gitna sa bawat isang nandito ngayon. Ganun noon, hinimitahan po namin ang banal na espiritong katok ng mga taong hindi po namin kasama, Panginoon, sa mga oras ito. Panginoon ay ang kaluwalhatian, ang kaligayahan ng paglilingkod sa inyo, Panginoon. Kaligayahan, kapayapaan, pakiisa, Panginoon, sa gawain sa inyo po kayo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga oras ding ito, inyong lingkod na gagamit ng inyong salita. Siya po inyong makabago sa inyong harapan, Panginoon. Mga salita mamutawi sa kanyang mga bibig, Panginoon, at kayo lamang na to. Dalangin po namin, Panginoon, naway buksan niyo rin po ang puso't isipan ng mga kapatid na nandito ngayon. Panginoon, pagkalooban niyo po ng tenga upang kami po'y makarinig. Pagkalooban niyo po ng mata upang makita po namin ang kaluwalhatian ng inyong mensahe na binabangkit po sa pamagitan ng inyong lingkod, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dalangin po namin ang mga salitang maririnig po namin ay tunay po na hindi lamang po ito pawang mga salitang narinig, bagkos ay maging kasangkapan upang mapalakas po ang aming buhay spiritual at maisabuhay po namin ang mga ito, Panginoon. Sa ganon, Panginoon, ay maging katuwang kami sa pagtetestimony ng Diyos naming sinasamba. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na to. Kayo po, Panginoon, ang maluwalhati sa mga oras na to at kayo po ang aming itinataas, Panginoon. Itabi niyo po muna ang sinusuko po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga problema, ang aming mga takot, ang aming mga alalahanin, ang aming mga issues, Panginoon, na hindi o pipigil sa amin upang magpuri ng lubos-lubos sa inyo. Bagkos, Panginoon, punuin niyo po ng kaligayahan at kapayapaan ang puso ng bawat isa. Salamat po. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa inyo, Panginoon, na may pagpupulit, pananampalataya, pasasalamat sa matamis na pangalan na aming Diyos, sa aming Panginoon sa Kristo, aming Diyos tagapagligtas. Amen. 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 Tunan po natin ang Gloria Patri. Ang amay Kapurihan at ang anak at ang Espiritu gaya ng sa pasimula ngayong magpakailanman. Wala nang Amen. Amen. At ang pagbabasihan po ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito ay mula po sa aklat ng John, chapter 14, verse 6. Ito po ang sinasabi. Jesus answered, I am the way, truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Purihin po ang buhay po ng ating mensahero ngayong araw at binibigay ko na po sa ating Pastor Ben. Play ko lang po yun. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Ano? At sa araw pong ito, sa umagang ito, ay magsasalo tayo sa salita ng Panginoon na kung saan ay
itutuloy natin yung mga natapos nating mga series ng pag-aaral patungkol dito at tayo nga po ay nasa ikalimang topic na ibig sabihin na yung nakalipas na 4 na buwan ay natapos na natin yung 4 na topic. So samahan niyo muna po ako sa isang maiksing panalangin. Amen. Father God, muli kami po ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba, Panginoon, at ikaw ang aming itinataas sa aming buhay, ikaw ang aming pinararangalan, ikaw ang aming itinatanghal, Panginoon, sa lahat-lahat sa amin, kasama ng aming pamilya, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pribilehiyo na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin na kahit kami malalayo, Panginoon, ay hindi naging hadlang ito upang kami ay hindi makapagpuri sa inyo, Panginoon. Salamat sa pagpapalang ito, Panginoon, sa pribilehiyong ito na muli ay makapag-aral kami ng inyong pong salita. At dalahin ko po, hiling ko po sa inyo, nakuban mo po ako ng iyong kaluwalhatian, O Diyos, at ikaw yung manguna sa aking ginawang preparation, Panginoon. At mga salita mo lamang po ang mamutawi sa aking labi, marinig ng aking mga kapatid, taglay ang pangyarihan nito na magagamit ng bawat isa sa kanilang buhay sa paglakad sa iyo. Bantayan mo po kami, Panginoon, ilayo sa lahat ng gawa ng masama hanggang sa matapos ang gawain namin ito, na matanggap ang inyong pong pagpapala sa araw na ito. Ito po yung aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, purihin po ang Panginoon at bago ko mag-start, nais ko munang batiin yung ating Pastor Alex sa kanyang pagsulong sa ministeryo ng Panginoon at nawa sa kanyang pagsulong na ito ay matanggap niya yung kalooban ng Panginoon bilang isang ordained minister ng ating Panginoon sa kanyang ministry. So, salamat and congratulations and enjoy your stay in the UAE. Amen. So ito nga po ang ating pamagat ng topic 5 ngayon ay Jesus the way to eternal life. Next slide po. Isa pa. So bilang introduction po katulad ng nasabi ko, meron na tayong napag-aralan before na patungkol sa kung saan ang Panginoong Hesus ay tunay na daan, nag-iisang daan sa lahat ng mga mabubuting bagay. Natalakay natin, He is the way to a better life by correcting misconception and teaching us to seek new goals sa ating buhay dahil natanggap na natin ang pagpapala ng Panginoon. Dapat ang ating buhay ay maging kaaya-aya. Lagi nating isisik ang mga bagong kalooban ng Panginoon sa ating buhay araw-araw dahil sinabi niya ang kanyang katapatan ay bago araw-araw. At ang pangalawa ay to forgiveness of sin by offering himself as a propitiation or sacrifice for our sin dahil sa kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo ay nagkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala at ang tangi lang ng gawin, gusto niyang gawin natin ay tumugon tayo sa kanyang pag-ibig na ipinagkaloob upang yung forgiveness na ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa ating buhay at maging malaya tayo sa gawa ng masama. At yung pangatlong buwan ay to God
by helping us first to comprehend God, then to be able to approach Him in a close personal relationship. So Jesus is the way to God. So siya lamang yung pinagkakalooban ng kapangyarihan na sabi nga sa John 14:6 ay siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ang pang-apat na buwan ay out of religious confusion. Na talakay natin through His own example and by guiding us through His apostles' doctrine. Ay nagkaroon tayo ng kaliwanagan tungkol doon sa mga kung saan meron tayo mga confusion, nalinawan natin kung ano ba yung tamang relihiyon. At isa sa mga inaangkin natin ay nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos na dati hindi natin pinapansin, basta sunod lang tayo ng sunod. Pero yung ating relasyon sa Diyos ay hindi according sa kanyang kalooban, kaya yung mga nagiging relasyon natin sa buhay ay hindi rin ganoon na naging mabuti. Kaya ngayon, kung magpapatuloy tayo sa tamang relasyon natin sa Panginoon, patuloy nating gagawin itong pag-aaral na ganito ng salita ng Diyos at patuloy tayong aani ng mga mabuting gawa dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, natanggap natin yung ating kaligtasan. Ito'y magbubunga ng mabubuting gawa na kung saan yung ating buhay ay magiging mapayapa, masaya, maalwan, at dadalo yung mga pagpapala. Magugulat na lang tayo, ang blessing dumarating kahit hindi natin ina-expect. So, tingnan po natin sa susunod na slide, yung pangalawa. So dito po sa ating pag-aaral na ito, makikita natin kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay the way to eternal life. Kung bakit siya yung daan sa buhay na walang hanggan. So in this study also, we shall be considering mga passages which use the expression of eternal life, buhay na walang hanggan. Na kung saan ito yung isa sa mga pag-asa natin sa hinaharap, future hope, which will be realized after this life. Malalaman lang natin, magigising lang tayo sa katotohanan, mararanasan natin yung eternal life na to pagkatapos tayong lumisan sa buhay na ito, sa mundong ito. In the writing of John, the expression eternal life is often used differently, referring to that abundant life, as katulad na sinabi ko kanina, which stresses a new relationship with God and Jesus and His present possession of those who have come to know them. Yan po ay na makikita natin sa John chapter 17 verse 3. At yung pong mga reason ay tingnan natin sa susunod na slide. Why Jesus is the way to eternal life? Bakit ang ating Panginoon ang siyang daan sa buhay na walang hanggan? Number one, He has prepared a place for us. Naganda ang Panginoon ng isang lugar para sa atin. As He told His disciple the night before His crucifixion. Sabi sa John 14:2, "For I go to prepare a place for you." So, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Hindi naman natin inaasahan, hindi natin hinihingi. Siya na mismo yung gumawa ng lahat ng kaparaanan para sa atin na pagdating natin doon nandun na yung ating mga kakailanganin. Meron ng bahay, meron ng lugar na kung saan ay inihanda ng Diyos sa atin.
Number 2, he will come and receive us to himself. Siya ay darating at tatanggapin tayo, tatanggapin niya tayo mismo, Number 1, as Jesus told his disciples sa John 14:3. And in number 2, as Paul wrote of this wonderful event in 1 Thessalonians 4, chapter 4, verse 15 to 17. At yung pangatlo ay he will judge us to who will enter life eternal. Kakaroon tayo ng judgment pagdating natin doon as depicted in the final judgment scene sa Matthew chapter 25 verse 31. Ganon din sa 41. At yung dinescribe ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Next slide. At sadi, he is what makes eternal life wonderful. Siya yung gumagawa, ginawa niya yung ating buhay na walang hanggan na kaaya-aya, amazing, wonderful. Una, together with God, kasama natin ng Diyos, He will dwell with men. Makikisalamuha siya sa atin. Revelation chapter 21 verse 1 to 4. Pangalawa, they shall be the temple. Siya yung ating templo. Tayo ang templo ng Diyos. They. Tumutukoy siya sa atin. Sa Revelation chapter 21 verse 22. Jesus will be the light. Siya yung magiging ilaw na kung saan ay hindi na kinakailangang magkaroon ng gabi, ng dilim, siya yung nagbibigay ng ilaw sa Revelation chapter 21-23. At yung pang-apat ay they shall be source of the water of life. So walang taggutom, walang pagkauhaw. So nandoon lahat yung mga pagpapala sa Revelation chapter 22 verse 1 to 5. At yung panghuli ay Jesus makes eternal life what it is, which explains false aspiration in 2 Corinthians chapter 5 verse 8 and Philippians chapter 1 verse 23. So mapalad tayo na nagkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon dahil ito yung mga naghihintay sa atin sa buhay na walang hanggan. So when we understand all this, would there be eternal life without Jesus? So sa Kanya lamang matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Not according to the Bible, Jesus is truly the way to eternal life. Since Jesus is the way to eternal life, should we not also consider what Jesus has to say about it? So, pahalagahan po natin yung sinasabi ng Panginoon, huwag natin sa walang bahala. Huwag tayo magkaroon ng mga maraming alibay, maraming excuses kapag pagdating ng mga oras na tinatawag tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. At ganoon din sa mga ini-impress ng Lord na gawin natin yung mabuti sa kapwa. Wag po nating i-ignore dahil ito po yung kanyang kasiyahan at kapag siya ay nasiyahan sa atin, bubuhos yung pagpapala, pag-iingat, pagmamahal, kapayapaan at tunay magugulat ka na lang. Even mapapaiyak ka sa tuwa. Maraming mga testimony na mga kapatid tayo na experience na ganoon yung kanilang kumbaga testimony maranasan nila pagmamahal at pag-ibig na tinanggap nila galing sa ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay nandoon yung kanilang kagala. So next slide. Ang pangalawa po ay what Jesus teaches about eternal life. Yung tinuro ng Panginoong Jesus patungkol doon sa buhay na walang hanggan.
sabi niya, prepared for a prepared people. Kaya nga dapat tayo na mga naglilingkod sa kanya, sa mga nananatili, ini-equip niya tayo sa lahat ng bagay upang sa pagdating ng mga banta ng masama ay mapagtagumpayan natin. Hindi natin ito maiwasan. Ito'y ating ini-expect na kapag tayo'y lumapit sa Panginoon ay maraming magtatangka na tayo'y gibain, tayo'y ibuwal, tayo'y sirain. Subalit dahil tayo'y equipped, prepare tayo for prepared people, tayo'y mga pinili ng Diyos upang maging handang at equipped. So number one, people are not going to stumble into it by accident. Hindi siya makakaranas ng mga hindi magagandang bagay. Makakaranas siya ng mga trouble, mga pagtuligsa, o makagawa siya ng hindi ayon sa looban ng Diyos. Sinabi rito, even by accident, ay hindi tayo makakaranas noon. Sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14, the way to life is such that you find it. So yun ang katotohanan, hindi lahat ng tao ay nakakatumpong nito. Katulad natin, ilan lang tayo lamang yung nakasumpong. Yung ibang mga nakasumpong ay walang panahon, walang resources maybe, walang even may resources ay meron silang ibang priority. Number 2, letter B is lack of preparation is the reason na yun. So, minsan walang preparasyon, natutulog pa, hindi nagising, ayaw gumising ng maaga. At nakikita natin yan kay Past Alex, even sila puyat ay gumising siya para tumugon sa tawag ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Number 2 is Jesus taught several parables to stress this point. Yung sinasabi sa Matthew chapter 22 verse 1 to 2 na the parable of the wedding feast. At ganoon din yung the parable of the 10 virgin. So ito yung mga grupo na dumaan sa pagtugon sa blessing, subalit nagkaroon sila ng mga ibang priority, na miss nila ang mga pagpapala. Katulad, I believe nung aking na-miss na flight dahil medyo hindi ko ginaya si Ate Marites na tumakbo. Naiwan ako. So, yun. At yung pangatlo, also in his Sermon on the Mount sa Matthew chapter 7, 21 to 23, being religious does not ensure eternal life. Sa buhay natin ngayon, sa mundong ito, maraming mga religious person. Bagamat ang iba ay nasa maling pananampalataya, sa halip na ang may naglalang ang kanilang sampalatayanan ay yung nilalang ang kanilang sinasamba. So, hindi po iyon yung daan sa eternal life. And secondly is we must do the Father's will. Ito yung napakahalaga sa atin, even sa ating panalangin, dahil alam natin, natutunan natin yung panalangin ng Panginoong Hesus na kung saan dadanas siya ng mga paghihirap nga dahil inako niya yung ating kasalanan, ay nanalangin siya sa Panginoon na alisin sa kanya itong pagdurusang ito. Subalit in the final statement ng kanyang panalangin ay kung ito'y kalooban mo, Ama, ay mangyari ang iyong kalooban sa akin. Ibig sabihin, may kaakibat yun ng pagsuko, pagtanggap at proteksyon dahil nakita natin yung pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus
napakahirap, subalit nandoon yung protection ng Diyos sa kanya. Yung mga bagay na hindi dapat mangyari sa kanya ay hindi nangyari. The same way with us, na kung nandoon yung ating pananampalataya sa Panginoon, ano man ang ating ginagawa, saan man tayo nandoon, no? Ano man yung mga nasa paligid natin, ang Diyos ang nagbibigay protection sa atin dahil siya ay nakatingin sa atin. Ang kanyang mata ay nasa atin saan man tayo dumako. Amen? Next slide. And letter B, the only alternative is hell. So, kapag hindi mo nagawa yung nasa A na sinabi natin, dito yung kalalagyan natin. Prepared for unprepared people. Hindi nakinig sa Diyos, hindi nanampalataya sa tamang Diyos, sa tunay na Diyos, sa Matthew chapter 25 verse 41 at saka sa 46. Hindi sila naging equipped. May mga kapatid tayo na binigyan ng opportunity na maging equipped, subalit sila yung humiwalay, lumayo, kaya maituturing na hindi sila naging prepared. They are unprepared people. Number 2, a terrible place biblically described by Jesus. Merong lugar. Silang kalalagyan at ito'y very terrible place, ang sabi dito. Napaka what we can say ay masamang lugar, punong-puno ng pagdurusa yung mararanasan ng mapupunta dito. Sa Revelation chapter 20 verse 10 to 15. The only place that people will stumble into accidentally is where most people will wind up, many as opposed to, sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. So, mas marami po yung taong sinasabi rito na makakaranas ng terribling lugar na ito. Madidisgrasya sila dahil sa aksidente, at walang protection ng Diyos sa kanila. At yung mga nag-oppose, yung mga handa, ay kokonti lamang. At pangalawa, judgment reserved for those who know not God. So napakalaking kumbaga ay pagpapala yung alam mo yung tamang Diyos. Sumasamba ka sa tamang Diyos dahil hindi ka dadaan sa judgment. Ang judgment ay naka-reserve doon sa mga tao na inignore ang Diyos. Marami yan. May mga atheists. Even also yung mga mali ang pagkakilala sa Diyos. Yan po yan sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 79. Makakaranas sila ng punishment with everlasting destruction. Mantaan niyo po yun. Habang buhay na pagkasira yung nakalaan para sa mga taong ganoon. What a terrible alternative to the eternal life Jesus offers. Po? So kung sabi ng Panginoon, kung ayaw niyo sa akin, diyan kayo pupunta. Ayan. Kaya mga kapatid, tayo ay nandito ngayon upang malaman ito at patuloy tayo na makakakay ng mga kapatid natin na madala sa tamang pananampalataya, magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos at magkaroon ng pagsunod sa layunin niya sa kanyang kalooban. So next slide. So ito na po yung ating conclusion. God and Jesus have prepared a terrible fate for those who know not God.
obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. So, meron talagang kung prepare din para doon sa mga hindi susunod sa Kanya. Nakita natin, mayroong nakaprepare sa atin. Second is they certainly do not want people to experience God's desire all men to be saved. Ayaw nilang ma-experience yung tunay na kaligtasan na naalok ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 2, 3-4. Ganoon din yung inoffer ng Diyos na ransom for all, na ang ating Panginoon ay hindi nila tinanggap sa 1 Timothy chapter 2 verse 5-6. So in order that eternal life and not everlasting destruction might be the destiny of all men, God has provided the most precious thing to him as the mediator between sinful men and Holy God. At yun po yung ating Panginoong Jesus, His beloved Son. So siya po yung nagdaan. God provided Jesus as the way to all that is good, both in this life and the one to come. Sunod po. But if what? One does not accept Jesus as the way. Ano kaya ang mangyayari doon sa mga taong hindi tumanggap sa Panginoon? Then he or she is destined. So meron po siyang kalalagyan to a life with little direction here on earth. So maliit lamang yung kanyang mundong gagalawan. Mamamatay sila dahil sa kanilang kasalanan, or sila ay patay dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, yung banal na espiritu ay wala sa kanila. And to be forever separated from God. So hiwalay sila sa Diyos. Kaya ano yung ginagawa nila? Puro samaan, nagnanakaw, pumapatay. Masaya sila sa ganoong gawain. Bakit po? Kasi hindi ang Diyos ang nananahan sa kanila, bagkus yung kalooban ng kalaban, yung may control sa kanila, kaya ang kanilang feeling, yung kanilang kaunawaan ay nakatuon doon sa ganoong gawain na kung saan ay akala nila ay tama dahil nasisiyahan sila sa ganoong gawain. So, sila ay patay sa katotohanan din. To go through life in religious confusion. Hindi nila naunawaan yung tamang relasyon sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Dahil tayo bilang nasa Panginoon ay yung mga confusion ay naunawaan natin, nawawala iyon at napapalitan ng truth. At yung panghuli ay to go through eternity in eternal condemnation. Purihin po ang Panginoon. At ang sumunod na slide ay how much better to come to Jesus and let Him be your way. Ano po yung mga masasabi natin na pagpapala at mga iba pa na matatanggap natin kapag tayo ay tumugon sa tawag ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin Panginoong Hesus. Magkakaroon tayo ng better life. Ang ating buhay ay magiging maalwan. Magiging hindi man ganoon kasagana ay masagana. Mapipil na natin yung dating, kumbaga, lagi tayong nag-iisip ng mga problema, ano ba yung kakailanganin ko bukas, ano ba yung kakainin ko bukas, ay matutugunan nito. Pangalawa ay to forgiveness of sin. Ito'y napakahalaga. Dapat ay huwag na tayong mag-harbor ng hindi pagpapatawad. Dapat matuto tayong magpatawad sa ating
kapwa, sa ating sarili, higit sa lahat. At lumapit tayo sa Diyos na hingin natin na full-heartedly ang kanyang forgiveness sa atin para yung gawa ng masama sa atin ay layo at magkakaroon ng puwang ang banal na espiritu na pagpalain tayo sa lahat ng bagay. Dahil ang banal na espiritu yung pinagkaloob ng Diyos sa atin, nang siya'y makyat sa langit, na siyang nagbibigay sa atin, nag-guide sa atin, nagpuprotect sa atin sa lahat ng ating ginagawa. Letter C is to a loving and close relationship with God. Huwag natin pababayaan ito na palagi tayong makipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng mapagbabasa ng Kanyang mga salita. At sa atin ngayon, sa media, sa messenger, bigyan pansin natin yung mga salita ng Diyos na binabahagi sa atin. Huwag lamang natin dadaanan. Basahin natin ito, kasi malakas ang tawag ng gawa ng masama. Mas na-experience natin na kapag dumaan yung may na-receive tayong salita ng Diyos, lalagpasan natin. Pag may nakita tayong mga katatawanan, mga walang kwentang mga kwento, binabasa natin at binibigyan natin ng pansin. So baligtarin na po natin yun. Yun yung mga ganong klaseng natanggap na share ang ating lagpasan at yung mga salita ng Diyos ang ating bigyan ng oras at pansin. Out of religious confusion. So nawawala na siya. To eternal life with all its prepared glory. So kung hindi pa natin naranasan ito, obey the Lord Jesus and His gospel today. Tayo, tanungin natin siya, ano ba yung gusto mo sa buhay ko, Lord? Ang gusto ko ganito. So sabihin mo lahat yung gusto mo. At ganoon man, Lord, kung ano yung kalooban mo para dito, yun nawa ay yung maganap para sa buhay ko. Mahal kita, Lord, at sama ng aking pamilya ay tulungan mo akong sila'y madala sa trono ng iyong pagpapala. Amen? So, bago po tayo pumunta sa ating closing prayer, ay sagutan muna natin itong mga question to stimulate your thinking. Ito yung bahagi ng mga natalakay natin. After death, what must one face? Yun nga, judgment. Sa Hebrew chapter 9 verse 27. Second, for whom is everlasting fire prepared? The devil and his angels, Matthew 25:41. Who will be punished with everlasting destruction? Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9. Those who do not know God, sa mga tao na hindi kilala ang tunay na Diyos, and who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ, yung hindi naniniwala at sumusunod sa Panginoong Jesucristo. And number 4, who will go through the wide gate to destruction, who will find the way to life. So Matthew chapter 7 verse 13 to 14. So yung mga pupunta sa destruction, marami. So yung mga nakakilala sa Panginoon, tayo yun, konti lang tayo. So, totoo ito sa universal. Kukunti lang Kristiyano, ikumpara mo doon sa iba sa buong mundo. In the New Jerusalem, with whom shall God dwell? What shall they be? Revelation chapter 21 verse 3. Yung mga tao, yung mankind, at saka yung kanyang mga tinawag, his people. Who is promised rest from their labors? Those who die in the Lord. Sa Revelation chapter 14 verse 13. Those who die in the Lord. Who will enter the kingdom of heaven? Sa Matthew chapter 7:21. Those who do the will of the Father in heaven. Amen.
So yan po yung mga questions na mag-stimulate ng ating thinking at ibabahagi ko po ito sa inyo. Ibahagi ko na ito sa ating grupo at bigyan po ninyo ng pagbasa yung mga verse na nanduroon upang mas papalawig yung relasyon natin sa ating Diyos na buhay, maunawaan natin yung kanyang kalooban at matanggap natin ito sa ating buhay kasama ng ating pamilya. Let us pray. Hallelujah. Father God, maraming salamat po sa pinagkaloob mong salita ngayon, Panginoon. Tunay, salamat sa pinagkaloob mong buhay na walang hanggan dahil kami mga narito at ang mga kapatid namin na wala rito ngayon ay tumanggap sa iyo, naniwala sa iyo. Hindi mo kami pag-ialaw sa kapahamakan. Bagpos pag pinagkalooban mo kami ng buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at dalangin po namin na ang mga kapatid ko ay pagpalain mo kasama ng inyong lingkod, kasama ng bawat pamilya namin, Panginoon, dahil alam namin mahalaga ang pamilya sa iyo, O Diyos, mahalaga mga pamilya sa inyong Panginoon. Kaya maraming salamat po. At sa mga darating na linggo, Panginoon, patuloy mo po kami samahan, Panginoon, sa gawain ito, O Diyos. Patuloy na pagkalooban ng inyong kaliwanagan, ng inyong pagpapala, ng inyong pagmamahal, Panginoon. Nais ko rin pong banggitin ang aming Pato Alex na nasa Dubai, Panginoon. Salamat sa pagkagawad mo ng inyo pong wisdom, knowledge, and understanding sa kanya, Panginoon. Nawa ay ingatan mo siya saan man sila dumako doon at matapos yung kanilang event na nandoon yung pagpapala mo, yung kasiyahan na matanggap ang pagpapala mo, Panginoon. At tunay ang mag-asawang ito ay pinagpala mo upang makipagpapala ng marami. Maraming salamat po. Ganoon din sa mga kapatid na nandito at wala rito. Salamat sa pagpapala. Nawa ayon sa iyong kalooban, maging pagpapala rin kami sa lahat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Salamat po sa ating Panginoon sa kanyang patuloy na mensahe sa bawat isa at sa paggamit po sa ating Pastor Ruben bilang daluyan ng kanyang mga biyaya at pagpapala na nagbubula sa ating Panginoon. At tayo po ay tumugon ng awit at akros. Savior meet and did my sovereign die. Would he devote that sacred night for sinners such
Amen po, no? At tayo po yung papatuloy para po sa ating mga panalangin at pasasalamat po, no? Sige po, bukas po ang platform para po sa ating magtawag na lang ako ng pangalan. O konti lang naman tayo. Ate Yoli. Ate Yoli? Yes po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Good morning po. Bukas mo po yung camera mo para picture ko yung group natin. Kaganda naman. Yeah. Nagpapatawa naman kayo eh. Maraming salamat po sa isang linggong pagsasama ulit natin ngayon at naway pagkalooban tayong lahat ng Panginoong Hesus at nagpapasalamat po ako sa biyayang ibinibigay sa akin at sa pamilya ko. Humihingi ako ng tulong upang gabayan mo ako, mahal na Panginoon, sa araw-araw at sa mga darating pang araw at sa mga susunod pang araw. Ito po ang aking panalangin at salamat po, mahal na Panginoon, at naway gagabayan niyo po ako sa pang-araw-araw. At sa nalalapit na pag-uwi, wala sanang maging anumang problema sa aking paglabas dito sa bahay na to. At hinihiling ko pa rin po na sa kagalingan ng aking mother na patuloy na lumakas siya at naway bibigyan niyo po siya lagi ng lakas ng loob, ng lakas ng katawan at habang wala pa ako sa bahay, ganoon, at naway laging malakas siya. At hinihiling ko rin po naway ma-resolbahan ko na ang lahat ng kung ano man ang nasa isipan ko sa pagpasok ng anak ko, naway hinihiling ko po sa inyo, Panginoon, na manguna kayo sa akin at naway malutasan ko lahat kung ano man po ang nasa isip ko. Yun lang po. Maraming salamat po. Amen po. Pag po kayo uwi ng Pilipinas, huwag niyo po kalimutan yung yung kontrata Lagi niyo. Lagi po ako mag-online dito. Promise po. Lagi din niyo akong kasama kahit hindi niyo ako nakakasama ng personal. Amen po. Tapos po pagka Sunday, syempre, kung sa inyo po Friday, sasama pa rin po ako doon sa kapatid ko kasi sinasama din po niya ako doon sa tuwing Sunday sa worship din po 'yon. Amen. Praise God. Amen po. Salamat, Ate Yoli. Okay at, po. Madam Ate Marites. Kailangan magsalamin. Masakit yung aking mata at malabo kasi pagka malapit. Kala ko kakaiyak eh. Hindi po. Bawal na umiyak. Tapos na yung iyak ko sa Saudi. Pasalamat sa Panginoon at naging okay naman po lahat kahit may iyak-iyak. So, nagpapasalamat po ako sa isang linggong kalakasan na binigay po ng Panginoon at gabayan pa po sa araw-araw at tuloy pa rin po na re-request at panalangin para sa aking kagalingan at naway ay maging okay po yung aking check-up soon. At maraming salamat din po sa Panginoon sa pagbigay ng blessings at yung anak ko ay tuwang-tuwa ate. Pumili na daw siya ng gamit sa school at excited siya. So, at naway gabayan po sila lagi, maging healthy po at yung kapatid ko po pinapanalangin ko na sana wag nang uminom. Matigas pa rin. Everyday pa rin umiinom. Patuloy pa rin po ang panalangin ko para sa kanya. Yan lang po at everyday po na kalakasan. Thank you po. Sige po, yung aking stress na kapatid na si Cheryl. Ikaw naman dyan. Amen. Papuri sa Diyos sa traveling mercy na pinagkaloob sa amin. Tunay na na stress kami kahapon kasi yung visa ko na stress na dumating.
Alas 3 na. So, nung bago dumating yung visa, parang tanggap ko na magre-rebook na lang kami. Kaya sa office, chill-chill lang ako. Sabi ko, sige, okay lang. Mamayang gabi pa naman flight namin. Tapos, busy din sa office kasi deadline ng pag-send ng mga invoices sa students kasi may magkakaroon na ng pasok sa 20. So, dapat masend na namin yung billing, yung tuition fee. Siyempre, ano yun, collection yun. So, pinupush talaga nung superintendent na i-send yung billing kahapon. Kaya hindi rin ako, kumbaga, makapag-concentrate kasi busy talaga sa office. So, nung na wala pang update sa visa, sabi ko, sige, di bali na i-book na lang natin tapos magpapaka-busy na lang ako sa office. Biglang nung alas 3 tumawag si Pastor, "Liga na, alis na tayo." Nawala na ako sa sarili, nawindang na ako. Tapos, yun nga, tapos pagdating namin sa airport, hindi na kami nakalipad dahil nga nag-close na daw yung gate. Although, technically, pasok pa kami. Kaso lang talagang yung customer service sa Saudi ay... Kasi sa Pilipinas yan, pag ganyan talagang i-assist ka pauunahin ka sa immigration, tapos hahatid ka dire-diretso. Minsan magtatanong-tanong pa yung mga tao, di ba? Anong flight mo? Ganto, ganyan. Sa kanila wala pag wala na talaga. So, nag-rebook pa kami. And praise God sa kalakasan na pinagkaloob ng Panginoon sa aming mag-asawa, no? Parang tunay nga na kung pag nasa Panginoon ka, parang sabi namin, parang pansin ko sa dami ng travel natin na malalayo, wala tayong naging hassle. Kung kailan ang lapit lang ng travel natin, ang dami naming naging hassle, and something to do with the sa faith, kasi di ba parang pag nung nagkaroon tayo ng fellowship, nagkaroon din ng something di ba, nung nagkaos tayo. Tapos ngayon naman yung sa graduation ni Pastor, parang inaano na naman siya ng kaaway na parang wag ka nang tumuloy, wag ka nang pero praise God dahil ang pagtugon nga ng Panginoon sa ating mga panalangin ay sakto lang right on time. So yun and then kalakasan, wisdom, prayer request ko, wisdom sa trabaho kasi kanina nag-work din ako, kaya medyo late na ako naka-join dahil may shipment akong hiniintay from Dubai na everyday tinatanong ako ng superintendent. So nag-follow up lang ako kanina yung morning and send ng email about status, and most probably by tomorrow morning mag-work din ako dahil nga yung billing namin kailangan na magawa, na-distribute per staff. So ayoko naman na dahil lang sa akin yung kumbaga yung part ko hindi ko magawa, and yun yung maging reason kaya hindi masend yung billing on Sunday. So habang nagpa-practice si Pastor bukas, ako sa hotel ay mag-work. Kaya sabi ko, may dala kaming iPad and mouse and keyboard kasi sabi ko kailangan ko mag-work. So pagkalooban ako nawa ng Panginoon ng wisdom and kalakasan para nakapag-work ako bukas. And guidance sa amin dito sa Dubai, and praise God, may mga ginagamit ang ating Panginoon, yung kaklase namin nung college, siya yung sumundo sa amin, siya yung nag-treat ng breakfast, tapos siya yung pagpapasyal sa amin. So praise God, tapos yung hotel na book namin, katabi lang ng flat niya. So kumbaga kung may kailangan kami, lang siya, isang building away lang. And patuloy na pag-guide sa pamilya ko sa Pilipinas, and sa mga magulang ko. Nalalapit na birthday. And sa nalalapit na praise God sa panibagong taon na pinagkaloob sa aking nanay Clara, 70 na po ang aking nanay, at praise God, malakas pa, at yun nga yung last check-up niya okay na okay. Yung sugar niya tama lang, wala siyang iniinom na gamot, maintenance wala. So praise God sa kalakasan na pinagkaloob sa nanay Clara ko. 70 na siya sa August 10. And yun lang po, at
panalangin po sa mga kapatiran na hindi natin nakasama, no? Nag-message nga ako kay Ate Virgie. Sabi ko, Ate Virgie, namimiss ka na namin. So, nawa makadalo sila sa mga susunod nating gawain. And nawa rin yung si Marvin na nagsabi na gusto niyang umattend sa church. Nawa rin makasama natin sa next week. Yun lang po. Tagad be the glory. Amen po, ng Panginoon. Yun, walang hanggang pagpupuri sa Panginoon sa blessings na ginawa niya, no? Na binigkaloob niya sa atin kahapon. Actually, ayoko nang pumunta sana kung hindi kasama si Mrs. No? Nagdadaraman. Pero sabi ng Panginoon sa akin, try mo pa ulit ng one time sa visa application. So nag-try ulit kami ng one time, puri ng Panginoon, at this time ay niloob ng Panginoon na maaprubahan na yung visa. At bagamat nandun yung pagkilos ng kaaway, ay alam naman natin na hindi naman ito outside sa gawain ng Panginoon. No? At may pahintulot ng mga bagay kaya kung bakit nangyayari. Pero at the end of the day, kung ikaw ay patuloy na mananatili sa ating Diyos, makikita mo yung kanyang pagkilos, no? Kanyang provisions, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala ay tapat upang ikaw ay magpuri pa rin at the end, no, ng trials natin. No? Puri ng Panginoon dahil tunay nga na hindi siya nagkukulang. Bagamat, of course, along the process ay yung faith natin ay parang up and down, no? Up and down ng up and down. Pero at the end of the day, kung mag-stick tayo sa ating Panginoon ay nandun ang kanyang pagtugon. Ganon din, puri ng Panginoon at sa kapahingahan, bagamat konti pa lang yung tulog namin, ay merong kamping kalakasan na mamaya ay maglilibot muna kami para maghanap ng tanghalian. Mas nangingibabaw ang gutom kaysa sa tuntok ngayon. No? At pag-iingat ng Panginoon habang kami nandito. At mamaya din ay may schedule kami with my college friend na ililibot niya kami. Tuturuan kami kung paano dito mag-metro or yung train. Para Lord willing by Sunday ay sa mga last minute before kami makauwi or before ang biyahe na pauwi ng Jeddah ng gabi ay makaikot pa kami sa umaga. No? So nawa ay loobin ng Panginoon na maging enjoyable, fruitful at full of blessings yung aming pag-stay dito sa Dubai at ang pangalan niya ay mapapurihan namin. No? Patuloy natin panalangin no, yung pamilya ko po, mga kapatid ko, si Kuya Alan. Salamat sa buhay ni Kuya Alan dahil at some point ay nakakatulong po siya sa pangangailangan ng Kuya Alvin ko. Naway ang Diyos ang magbalik ng pagpapala sa kanya at loobin ng Panginoon na maging maayos ang kanyang trabaho sa Riyadh. Ganun din po kay Kuya Alvin, patuloy po natin isama sa panalangin sa kanyang delayed na pagsakay po ng barko. No? Naurong na naman po. Wala na naman pong tentative date. No? At parang puro paasa yung mga dates na binibigay sa kanya pero ang sinasabi ay medyo mahal daw yung ticket para dun sa joining country. Kaya medyo hindi natutuloy. Nawaloobin ng Panginoon na makakita by this August ng schedule at ng joining country kung saan ay medyo okay yung ticket papunta doon. No? Provisions sa patuloy sa kanya dahil matagal-tagal na rin po siya nandito at medyo kinukulang na rin po ng funding. At the same time po ay provisions din po sa pagpapagawa ng bahay nila Papa kasabay ng simbahan. Naway loobin ni Lord na Lord willing ay nakalipat na po sila. No? Sabi ni Papa ay Lord willing within this August ay pakalipat na po sila. Minor things na lang yung gagawin at na magiging usable na yung bahay at the same time simbahan kapag weekend. Ano pa ba? Wisdom sa work. Dahil pagbalik po namin on Monday, ako po sa Monday ay medyo marami pong hahabulin dahil absent po ako ng Sunday. Purihin din ng Panginoon dahil nag-apply po kami. Diba, ang update po sa VAT refund namin, inuna po muna namin yung instead of 10 million na isang bagsakan, inuna po muna namin ang around 600,000. No? Praise God po at nagsisimula na po yung may mga nare-receive na po kaming refund, partial pa po, hindi pa po buo. Pero positive step po ito no para matest
kumbaga tinetest namin yung water kung ano magiging feedback ng SATCA authority rito, no? At puri ng Panginoon dahil so far na nagre-respond naman sila positively. At Lord willing, within this month ay ma-file namin yung remaining VAT refund, no? Ano pa ba? Kaayusan para bukas po sa ABTH graduation, naway loobin ni Lord na walang anumang gawa ng kaaway ang manaig, no? Dahil although dito sa Dubai ay medyo open na, ay di pa rin natin maiiwasan, no, na may mga conservative pa rin tayong Muslim dito, no, na hindi pa rin open sa mga ganun. Nawa loobin ng Panginoon na maging successful, maging solemn, maging event full of blessings and joy, no, ang bukas na event. At pag-iingat ng Panginoon sa aming pag-uwi at pagbalik sa Jeddah. At kalakasan sa amin habang kami nandito. So purihin po Panginoon, dalangin po natin sa mga kapatiran, no? Isama po natin sa panalangin natin si Brad Abet, Brad Robbie, Brad Michael, Ate Virgie, Kuya James sa kanyang kagalingan, si Ate DG, si Brad Marvin, at yung inimbitahan natin na katukoy ng Panginoon ng ating Diyos ang puso niya na maka-attend sa atin. Ganun din, loobin ng Panginoon na padalhan tayo ng family member, no, para makatuwang sa transportation ministry. Dahil doon po tayo kinukulang. Hindi po tayo makapag-commit or makapag-invite din ng marami dahil alam naman natin na pag nag-invite tayo ng marami ay yung ministry naman po, transport ministry naman po ang medyo may stress, no. Nawa loobin ng Panginoon na magkaroon tayo ng family member na may kotse, nang sa ganun ay makatuwang sa transport ministry at nang sa ganun ay makatuwang din or magkaroon tayo or ma-empower ang SK Jeddah na makapag-invite pa ng mas maraming kaluluwa, no, sa biyaya ng ating Panginoon. Yun lang po ipipigil sa atin, no, yung transport ministry. Lord willing, ito ipagkaloob ng Panginoon upang tayo makapag-invite pa ng maraming kaluluwa sa kanyang trono. So purihin po ang Panginoon. Panalangin din po natin sa Ate Mariana, no? Sabi niya nagpapagaling pa rin po siya sa Pilipinas, pero nung itinanong ko kung natuloy yung operation ay hindi na po nag-respond, no. One question, one answer. The next question will be on some other days na ulit, no. Ganun nangyayari. So Lord willing ay unang-una healing sa kanya. Pangalawa ay tuluyan siyang samahan ng Panginoon all through his fight sa kanyang sakit. Pangatlo ay maging matatag siya sa kanyang pananampalataya spiritual, no, at makatuwang siya or makatulong siya or maka-join siya, no, sa fellowshipping ng ating Panginoon. So purihin po ang Panginoon sa kanyang mga pagtugon at alam natin na ating buhay, ng ating mga pagsubok, trials ay kaya niyang tugunan, no. Walang imposible sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat po. Amen pa, no? Pastor Ruben? Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. Palang araw ngayon. Salamat sa gusto at salamat dahil nandito tayo ngayon lahat. Salamat doon sa matagumpay na travel ng aking arrival dito sa Jeddah. Hindi ako pagamat naiwan ako ng 2 flight, hindi niloob ni Lord na hindi ako makapasok sa kinabukasan kasi tapos salamat din dahil naka-start na ako ng work sa agad sa maraming trabaho, maraming nakapending. Iwan kung sumalo sa akin, wala namang ginawa. So ako rin ang gumawa sa mga in-update. Tapos yung yung biyahe nila Ate Opel, papunta sila sa Isabela ngayon para dumalaw doon sa mga kapatid doon. Sa JSF Isabela, dadaan sila. Marami silang dadaanan. Nawa ay samahan sila ng Panginoon saan man silang dako pumunta. Kasama nila yung mga dati namin kasama sa Saudi, na kung saan ay meron silang mga trabaho na
pinagkakaabalahan. At salamat dahil na nahawahan si Ate Opel ng pagpapala na galing sa kanila, na ibinigay sa kanila ng Lord, na ibahagi rin nila. At nawa ay maraming tao yung kanilang ma-reach para makaranas din ng kagalingan dahil ang dala nila ay nagpapagaling. Nawa ay gamitin sila ayon sa kalooban ng Panginoon patungkol dito. Ganon din yung yung pagbibenta ng lupa ng mga kamag-anak nila sa parte ng Lopez na nandoon sa Cabiao, siya yung pinagkatiwalaang mag-alok sa mga buyer. So nawa ay pagkaloob na ni Lord yung tamang buyer na yung kung saan galing sa kanya at nang matupad na yung mga balak niya patungkol dito kung saan gagamitin most especially dapat ito ay ma-focus niya doon sa mga business dealings na nais niya na maisagawa. Nawa ito'y ayon sa kalooban ni Lord para na sa ganoon ay sa aking pagretiro ay mapagtulungan namin dito. So salamat dahil din yung bahay namin ay nadagdagan ng isang kwarto. Nagpalagay ako ng isang kwarto sa itaas. At sa maliit na halaga ay nagawa ito dahil kinakalculate ko kung gagawin ko ito ng normal construction, yung may mga bakal, may mga simento. Matagal ang paggawa at saka mahal. So sa wisdom ni Lord, sa mga materialis ngayon na kung saan ay maayos, ay nakakuha tayo ng murang pagpapagawaan po. So salamat sa Panginoon. Yung aking mga kapatid sa Santa Cruz, makaraos nawa sa mga naranasang bagyo. Nakaranas ako ng 2 bagyo bago ako umuwi. 2 weeks before. Actually, 2 weeks before na aking pag-alis ay panay ang ulan, 2 linggong ulan. Awa ng Diyos, wala namang hangin. So, nagulat na lang ako nung bago ko umalis. Yung bandang Ilocos, yung bandang norte, mga daming nasira, yung mga tulay nasira. Ibig sabihin, ganun pala kalakas yung hangin doon. So, nawa ay makarecover din yung mga nasalanta ng bagyo. Malaking halaga rin yung mga nawala sa kanila. So Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen. At ako rin po, nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa buong linggo ng kanyang pag-iingat at ganoon din sa aking pag-drive at sa pamilya sa Pilipinas. Bagamat maulan sa Quezon, so uulan, titigil, uulan, so andun yung pag-iingat sa kanila doon at ganoon din yung prayer ko siyempre yung thesis ni Madam Jamila Clear Kasi nag-review siya ngayon, then nawa at loobin ng Panginoon na makapasa para mabawasan yung estudyante ko ng isa. At ganoon din yung sa trabaho, sa patuloy po na kalakasan at nakaka 50% na kami ng Kudo project at sumasabay ngayon yung sa NIOM, yung mga modification po So patuloy na knowledge and wisdom pagkaloob ng Panginoon para sa pag-handle ng mga projects at yun din yung pasasalamat sa kumpanya ng bawat isa. Dalo yan ng
mga pagpapalain. Ano. Kahapon nga nag-celebrate yung company ano kasi nagkaroon po kami ng record breaking ano dahil nung Wednesday na nagkaroon sila ng income na 6 million sa loob ng isang araw. At syempre, ang nagse-celebrate yung mga director yung mga tao sa baba naabutan naman hindi ko alam pero siyempre trabaho talaga nilang kumuha ng parangal no. At ini-claim nila yan lagi na kumbaga sa kanilang sabi nga sa salamat yun yung resulta ng kanilang mga meetings, mga decisions no. So salamat pa rin tayo no at siyempre dalawin pa rin yung napupala at record breaking nga po no yung 6 million sa isang araw. At maambo na naman yung mga nasa baba na nagpapakahirap sa field lalo na sa ganitong panahon. At kiniklaim din po nila yung mga accomplishment na yung nakaraang taon, yung mga century burger, yung mga yung kudo kasama po sa kiniklaim nila yan. At ganoon din yung mga cinemas nawa ipuhin ng Panginoon siyempre yung management din maambulin din ng konti yung mga nag-execute ng project instead na yung mga director lang yung nakakatanggap. Ganun din yung patuloy po nakalakasan sa bawat isa at ganun mainit pa rin. Manatili tayong hydrated at nawa ingatan tayo ng Panginoon. So mga kapatid hindi po natin nakakasama at ganoon din sa araw na ito. May paghawak ng ating platform. Yun nga po yung naging problema kagabi ko pa iniisip nag-i-install po ako ng Office kasi yung PowerPoint hindi ko pa na-play doon sa naka-install na Office. Tapos yung isa, yung 2007, okay na. Problema yung audio, wala yung audio ng music, hindi siya nagpi-play yung music At nandun yung paggabay ng Panginoon. At na-set up ko po yung aking desktop muli para magamit natin ngayon sa ating gawain. At patuloy po naingatan din yung ating mga kapatid na hindi nga po natin nakakasama sa anumang kadahilanan. At kapatid ko Dennis, di ko lang po na balita kung anong nangyari sa kanya or walang data At nawa patuloy siyang samahan ng Panginoon sa issue niya uli namin nung hinatid ko siya magpa-final exit na siya kasi yun yung decision niya at Lord willing makabalik siya through magrabi sponsorship. Kasi parang malabo talagang kausap yung amo niya pag transfer yung pinag-uusapan. At Bro Alex, may ka kaya dagdag? Ang last time lang ay I think parang kinukulang pa rin siya financially kay Brad Billy na I'm still helping him na makatugon sa pangangailangan niya yung mga pinaka-urgent nawa ay Lord willing ay magkaroon ng decision Kasi ganoon din kagaya ng sabi sa iyo ay parang final exit na yung tinitignan niya at pero hindi pa alam kung kailan yun nga ang payo natin na nawa before siya makaalis ay may hawak na siyang papel from Magrabi na nandun yung dedication na siya ikukuhanin ulit ayun, so far wala pa rin major progress other than sa mga alternative na binibigay ng Magrabi, yung overtime pay dinadirect na sa kanya, hindi na kino-course through sa kanyang amo para at least kahit na wala siyang sweldo ay meron siyang magamit pang araw-araw or at least pantulong ng konti sa kanyang pamilya. So yun po ang current update sa akin. Kagaya ng sabi nga natin na hard people
difficult people yung amo ni Brad Pitt, no? Nawa lobby ng Panginoon. Nawa lobby ng Panginoon na magkaroon ng magamit ito para sa kapurihan ng ating Diyos, no? Na matransfer siya totally sa Magrabi. Amen. Ito po sabi ko sa kanya, no, since nagagano ng Magrabi, sana request na niya, no, na idiretso sa kanya yung salary, no? At kung ano man yung usapan nila about commissioning ng boss niya, Magrabi na yung mag-usap kasi masyado na nagsasuffer yung ating kapatid, ano? At nagkakaroon na rin ata ng konting family issue dahil na siyempre kahit naman ako, panapalayas na ako ni Madam, ano. Sige po, at tayo po yumuko at manalangin. Panginoon Diyos namin, dakila banal Panginoon, tuloy kami na nagpupuri at nagpapasalamat muli sa araw na ito. At tinakan niyo kami, Panginoon, sa platform na ito para patuloy kaming makalapit, Panginoon, at makapaglingkod sa inyong biyaya. Salamat sa inyong anak na ginamit, Panginoon, na patuloy niyo pong binibigay ang inyong mensahe, Panginoon. Nagmumula sa inyo, gamit siya, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagpapatibay ng aming buhay pananampalataya at ganun din, Panginoon, magamit namin ang mga mensaheng ito para sa pangaraw-araw namin pakikibaka sa mundong ito at lalong-lalo na, Panginoon, i-share namin ito, Lord, sa mga taong wala pang tunay na relasyon sa inyo. Ganun din ang patuloy na paggabay, Panginoon. Ganoon, Panginoon, na tuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat, no, sa buhay ng aming Ate Yoli. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon, no, patuloy niyo po siyang ginagabayan at iniingatan sa araw-araw sa kanyang trabaho. At ganoon din, no, yung kanyang plano sa kanyang pagbabakasyon. Nawa, patuloy kayo po ang umipo, Panginoon, at pagsaayos ang lahat ng bagay at patuloy niyo po ang nilapit. At ganoon din po, Panginoon, pinapanalangin namin ang kanyang nanay, Panginoon, no, sa karamdaman at nawa, complete healing, Panginoon. Patuloy niyo pagkaloob at ingatan niyo po siya at ganoon din yung kanyang family sa ganoon din yung kanyang anak, Panginoon, na nasa barko ngayon. Salamat sa kagalingan na pinagkulab niyo po sa kanya. Patuloy kayo po ang mag-ingat at sumama sa kanya araw-araw na po kayo. Nawa, Panginoon, yung mga worries ng aming Ate Yoli, kayo po ang humipo sa kanya, Panginoon, ng knowledge and wisdom, patuloy niyo pagkaloob. At ganoon din, Panginoon, yung patuloy niyo paggabay at pagsama sa kanya buhay pa ng palataya. Panginoon, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa aming Marites, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay, patuloy niyo po siya ingatan at patuloy, O Lord, na pinapanalangin namin sa kanyang kagalingan, O Lord. Complete healing sa kanyang operasyon at ganoon din sa kanyang trabaho, Panginoon. Patuloy niyo po siyang pagkalooban ng knowledge and wisdom at kalakasan, O Lord, na magampanan ang trabaho. Patuloy niyo pong ginagamit, Panginoon, na daluyan yung pagpapala sa kanya. Ganoon din yung kanyang family sa Pilipinas at nawa, kayo po ang patuloy na sumamat, nagbibay, Panginoon, sa kanyang kapatid at nakapatuloy niyo namin pinapanalangin, Panginoon, ng complete healing at ganoon din, Panginoon, ang maiwasan niya yung kanyang bisyo at kagalingan, Panginoon, ng patuloy niyo pagkaloob. Ngayon, tuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay na aming Pastor Alex, kami din sa aming si Sherry, Lord. Salamat sa kanilang buhay, salamat sa inyong pag-iingat sa kanila, Panginoon, no, na naroon ngayon sa Dubai, Panginoon. Tuloy niyo po silang gabayan at samahan, Panginoon, sa araw-araw. At ganoon din, Panginoon, sa event na kanilang pupunta. Nawa, Panginoon, no, sa family na aming si Cheryl, Panginoon, salamat sa nilalapit ng birthday ng kanyang nanay, O Lord. Salamat sa inyong pagpapala at patuloy na paggabay, Panginoon, sa buhay ng kanyang nanay, O Lord. At ganoon din sa kanyang family, Panginoon, sa Pilipinas. Patuloy niyo pong ingatan ng bawat isa at patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon. Buhay ng aming Cheryl gamit na magindalo yun din ang pagpapala sa iba. Ganoon din sa kanyang trabaho, Panginoon, knowledge and wisdom, patuloy niyo ibigay sa mga shipment niya, Panginoon, sa mga duties na para sa kanya, Panginoon. Kayo po ang sumama at kayo po ang patuloy na magbigay talino, Panginoon, kalakasan niyo po mula sa inyo. Ganoon din sa aming Pastor Alex, O Lord. Tuloy niyo po siyang gabayan, ingatan at gamitin, Panginoon, mightily sa inyong ministry. At ganoon din kung patuloy niyo paggabay, knowledge and wisdom sa kanyang trabaho. At patuloy, Panginoon, sa kanyang family.
patuloy namin nilapit, Panginoon. No? Bawat isa, Panginoon, no? Ingatan niyo, Panginoon, at sa bawat trabaho ng bawat isa. At ganun din, Panginoon, ang inyong pagkilos sa kanya. Panginoon, tuloy namin nilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming Ate Opel, O Lord, salamat sa kanyang buhay, patuloy niyo po siya. Gandang kalusugan, at kayo nawa po, Panginoon. Patuloy na sumama at kumilos para sa kanya, Panginoon, sa kanyang business, ganun din, Panginoon, sa kanyang lalakad, no, ng pagbibenta ng lupa, Panginoon. Samahan niyo po siya at ingatan, no, at pagdating sa aming Pastor Ruben, no, Lord. Salamat sa kanyang buhay na patuloy, Panginoon, no, na yung ginagamit. Daluyan ang inyong mensahe, Panginoon, ng turugin, Panginoon, at ginawa. Kayo po ang patuloy na umabay at sumama, Panginoon. Kalakasan sa pangaraw-araw, gawin knowledge and wisdom sa kanyang trabaho, Panginoon. At kayo naman, Panginoon, na patuloy na kanyang mapagaling. Salamat sa kanyang buhay at sa mga plano, Panginoon, no, kayo po ang magabay at ang nais na nangyari sa bawat isa. Pero hindi po sa akin, O Lord, salamat sa patuloy niyo pagsama, Panginoon, no, sa aking trabaho sa araw-araw at ganoon din yung knowledge and wisdom na patuloy na sa aking family sa Pilipinas, kabayan at ingatan ng bawat isa. At ganoon din, Panginoon, no, dinadalangin namin, Panginoon, no, aming mga family sa Pilipinas, nagdaang bagyo, Panginoon, no, sa mga nasalanta nito, O Lord, na patuloy niyo pong ingatan ng bawat isa at kayo po ang patuloy na lumabay at paalam. Panginoon, sa mga kapatid na hindi po namin nakakasama, sa anumang kadahilanan, Panginoon, patuloy niyo pong kabutihan ang kanilang mga pangailangan, Panginoon, ingatan niyo po ang kanilang buhay. At nawa sa mga susunod na araw, makasama namin sila, O Lord, na nagpupuri sa inyo, Panginoon. Aming Brad Billy, Panginoon, sa kanyang employment at na problema, Panginoon, kayo po ang umipo, kayo po ang kumilos, Panginoon, sa kanyang buhay, patuloy kalakasan, Panginoon. Sa aming Brad David, Panginoon, sa kanyang trabaho at nawa, makasama namin siya muli, Panginoon. Kalakasan sa kanyang pangatawan at sa kanyang pamilya, Panginoon. Sa aming Brad Rob, Panginoon, kayo po ang patuloy na gumabay at sumama at kayo po ang mabigay kalakasan sa aming kapatid Michael, Panginoon. Kayo naman patuloy na gumabay at sumama, Panginoon, sa aming narito ngayon, Panginoon. Tuloy niyo kami ingatan, Panginoon, sa aming buhay. At patuloy kami magamit, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. At sa kahit na anong platform, Panginoon, kami po ay patuloy na maglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, sa araw nito. Sa inyo lamang namin tinataas sa matamis na pangalan ni Jesus namin, Panginoon Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. Praise God. Po, at sige po, para po sa ating mga pahayag. Happy birthday to you sa Magbenan. Tama ba yung Magbenan? No? Sa ating ate, sa aking Chang Meli, at sa aking si Brad AC Maglulog. No? Pareho po silang nasa New Zealand ba? Switzerland. Lagi po nagkakapalit na sa dalawa. No? So, nasa ano po sila ngayon? No? Nasa New Zealand. Hindi ako nagkakamalian. So, noong August 3 po, kahapon po, birthday nung Magbenan. At ganoon din, August 14, si Sis Dane Ragrag, anak ng ating Pastor Lebe Ragrag. At ganoon din po, sa 22, si John Paul Arroado po. At ito rin po, sa Pilipinas na, dati nating kasama, anak ni Pastor Dong Arroado. At may pahabol pa po para sa ating mga announcement bago po ang benediction. Next week po, meron po tayong pag-alaala ng banal na hapunan at face-to-face po muli tayo, no? Lobby ng ating Panginoon. At muli po natin kamustahin ng mga kapatiran natin. At yun, muli natin kamustahin ng mga kapatiran. No? Para magkaroon po tayo ng update, no? At yun nga, hindi lang obligation ng ating mga pastors at mga deacons sa pangumusta. At obligation po ng lahat yan. At magpanalanginan po tayo, no? At patuloy ko po kayo sinasama sa aming panalangin, sa aking panalangin personally. At ganoon din po, isama niyo po kami lagi sa panalangin, no? At nang tayo ay maproteksyonan sa gawa ng kaaway. Ang gawa ng kaaway ngayon ay hindi lamang pag-atake sa individual na buhay, kundi pag-atake na rin sa pamilya, pag-atake na rin sa pananampalataya, pag-atake sa trabaho, at sa anumang issues to. At naway patuloy tayong samahan ng ating Diyos
sa tulong ng banal na Espiritu at sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Bigay ko na po sa ating Pastor Abel para po sa benediction. Kayong pinasasalamatan, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain mo sa araw na ito. Salamat sa katagumpay na mensahe mo na narinig ng bawat isa, Panginoon. At salamat sa mga ginamit mo sa buhay ni Deacon Jason. Siyang nanguna para sa kaayusan ng inyong gawain, Panginoon. Salamat din sa buhay nila Pastor Alex na nakarating ng mapayapa at matagumpay sa UAE at maganap nawa ang kalooban sa kanilang buhay. Salamat din sa buhay ng aming Ate Yoli at Ate Marites na tumugon sa inyo pong tawag. Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa. Hallelujah. The Lord bless us and keep us. The Lord make His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and give us peace this day, this night, and forevermore. Mga kapatid, tanggapin po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang grasya at habag ng Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. Awitin po natin ang tatlong amen.